Makaigan, pasintabi sa mga nag-aagahan. Bistado ang isang bahay sa Navotas sa ginagawa umanong katayan ng mga aso na ang karne binebenta umano sa Divisoria sa Maynila. Arestado ang 3 suspect na walang pahayag. May unang balita si Bea Pinlac. Kaawa-awa ang kalagayan ng asong nadatnan ng mga otoridad na wala ng buhay at nakasabit sa banyo ng isang bahay sa barangay Bagong Bayan, South Navotas nitong Lunes. Ang katawan ng isa pang aso, duguan at nilalangaw na habang nasa sahig. Sa sakong ito naman, natagpuan ang ilan pang nakatay na parte ng katawan ng aso. This has been going on for a while. Yung report sa akin is sinuhuli nila yung mga dogs from Malabon, Caloocan, Navotas, and may mga contractual na pumupunta sa bahay nila at kinakatay sa bahay nila. Ang karaniwang target umano ng mga suspect, mga asong gala. Ang iba, posibleng alagang aso dahil sa collar sa leeg. Ilang araw matapos isumbong sa pulisya, nahuli sa aktong nagkakatay ng aso ang 26 anyos na lalaki at kanyang asawa. Arestado rin ang isa pang babae na tinangka umanong harangin ang pag-aresto sa mga sospek. Isa ang pinaghahanap pa. Nakuha sa mga sospek ang ilang leash o tali ng aso at mga kutsilyong ginagamit umano nila sa pagkakatay. Base sa investigasyon ng pulisya, binebenta umano ng mga suspect ang karne ng aso sa Divisoria sa Maynila sa halagang 200 to 250 pesos kada kilo. Nakakulong ang 3 suspect sa Navotas City Police Station. Nakaharap ang mag-asawang suspect sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act, Food Safety Act, pati na rin sa pagpalag umano sa pag-aresto sa kanila. Reklamong obstruction of justice naman ang inihain laban sa kanila umanong kasabwat. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga sospek. They said, yan na lang yung nila means of livelihood. Nagbabala rin ang grupo sa banta sa kalusugan ng pagkain ng karne ng aso. There are health risks because that is not livestock. Pagtitiyak ng Navotas LGU, paiigtingin nilang pagpapatupad sa mga batas para maproteksyonan ang mga hayop at ang mga residente ng lungsod. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.